Okay, December 13, 2023, Wednesday, and this is your Real Talk 101, episode 23. Inanyayahan ko po kayo, no, na kung gusto nyong mag-donate sa Piso Caravan for Christmas and New Year, message lang po kayo sa akin. Kasi ito yung mga gagawin kong Christmas celebration sa street children at saka sa mga senior citizen. And then, maraming salamat nga po pala doon sa nagpadala ng mga canned goods para i-distribute at saka sa mga relief goods nila doon sa mga tao na ipamimigay din sa Pasko at sa Bagong Taon. Ngayon, yung gagawin dyan, and then maraming salamat, lalong-lalo na pala doon sa nagpa-ritual, no? Na naghahabol na magpa-ritual bago ang first Friday ng taon kasi ang daming kamalasan, no? Yung kapag minamalas ka sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, sa trabaho, kahit sa paaralan, sa pag-aaral, no? Mapa-overseas man o domestic mga tao natin. Kailangan yung solusyonan yan para hindi na maitawid sa 2024 ang kamalasan. Kasi kapag marami kayong kakumpetensya, kalaban, malamang, no? Yung iba hindi na talaga aabot ng 2024. Yung iba naman, tatawid naman ng 2024, pero mabigat ang energy, mabigat ang vibration. So, real talk tayo. This is your card for today, Wednesday. Intuition. Sinasabi ko, this is intuition. And then that is Blue Jay. Hala, kakasabi ko lang. You are encouraged to follow your feelings and intuition. This is a reminder that your personal power is in your own hands and that you are free to take flight at any time if you find yourself in a situation that doesn't suit you anymore. No? Ito isang sitwasyon, no? Nakakasabi ko, panoorin nyo yung yung dark and light side. Kasi ito yung niya. Kung hindi ka na masaya sa isang pagsasama, huwag mo nang pilitin pang ayusin ang matagal ng basag na relasyon. Kasi kung ito lang din naman ay hindi na nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, kasaganaan, katahimikan, at kaligayahan, then kailangan mong aksyonan bago pa matapos ang taon. No? Kasi alam mo, ito yung basihan, no? Kung ikaw ay isang kasal or ikaw ay may asawa, malalaman mo kung swak kayong dalawa. Kasi kapag swak kayong dalawa, konting konting adjustment lang yan, magkakaroon kayo ng maraming blessings, makakabili kayo ng mga gamit, magkakaroon ka ng maraming stocks ng pagkain, mapapaaral yung mga bata, mabibilhan ng mga needs yung mga bata, makakabayad ka on time sa bills mo. Ganon kapag swak kayo. Pero kung hindi kayo para sa isa't isa at hindi kayo nakatadhana, buwan-buwan hirap kang magbayad sa ilaw, tubig, mga bills mo, mga bayarin mo, tapos halos linggo-linggo or kinsenas uutang ka, pambili ng pagkain, pambili ng requirements ng mga bata, pambili ng kung ano-ano, gamot ganito, ganyan. Tapos away dito, away doon, sumbat dito, sumbat doon, duda dito, duda doon. That's the real talk. If you are experiencing the same scenario or the same situation, ikalma mo ang sarili mo at tanggapin mo. Hindi kayo para sa isa't isa kahit kasal kayo. No? Kasi wala yung kasal sagrado. Pero kung nagpakasal ka dahil napikot mo yung tao, dahil lang nabuntis ka or nakabuntis ka or pinagkasundo kayo ng magulang mo, then yung salitang sagrado, kayo mismo ang sumira at hindi yung third party at hindi yung ibang tao. Kasi, alam mong sagrado ang kasal. Alam mo kung ano ang sitwasyon.
Bakit mo pipilitin ang isang tao pakasalan ka dahil nabuntis ka lang? Bakit mo pipilitin ang isang babae na pakasalan ka dahil nabuntis mo siya? Doon mo mararamdaman na may punto doon na pagiging sigurista. Di baling hindi niya ako mahal, basta mabuntis ko lang siya at huwag siyang mapunta sa iba. Kung sa point of view naman ng babae minsan, di baling hindi niya ako mahal at kahit may mahal siyang iba, basta ako lang ang maikasal sa kanya at mahal ko siya, okay na ako doon. Merong ibang dahilan, real talk, no? By hook or by crook, gagawin ko lahat, no? Maikasal ako sa kanya kasi mayaman siya. Siya lang yung solusyon sa kahirapan ko. And then mag-anak ako ng mag-anak sa kanya para maraming benefits at mga etc. pang matatanggap na sustento and allowances and everything. So, ibig sabihin nun, gumagawa ka sa umpisa pa lang ng mga maiitim na balak na pansarili mo at hindi mo kinukonsider yung tao na iipitin mo sa sitwasyon ng kasal na sagrado. And that's the real talk right there. 'Di ba? Ngayon sinasabi dito ng intuition, bakit mo titiisin ang ganitong pagsasama, ang ganitong sitwasyon, kung alam mo din lang na sa umpisa pa lang, ikaw mismo ang sumira ng salitang sagrado. So, kaya ka siguro nakakarma ngayon, kaya ka nahihirapan ngayon, real talk, na wala kang progress sa buhay mo dahil karma mo yan. Kasi pinilit mo di ba? Subukan mong magmahal one-sided. Mahal mo yung isa, pero yung isa hindi ka mahal. Di ba mahihirapan ka? Kasi yung isa parang walang pakialam sa'yo Yung isa, magbibigay lang ng compliment, pagtsatsagaan ka lang, maaawa lang siya sa'yo kasi may mga anak kayo, pero never mo mararanasan yung pure and authentic care ng isang tao. Kasi ginagawa yun, lumalabas yun ng kusa. And that's the real talk. Hindi mo kayang puwersahin ang isang tao na tanggapin ka, mahalin ka, kung ayaw niya. Pwede kanyang samahan, pwede kanyang kausapin, pwede kayong tumira sa isang bubong, pero wala siyang oras sa'yo. He or she will spend a lot of time sa family niya, barkada niya, sa trabaho niya. Magkikita kayo, magsasama kayo sa isang bubong, you will function as a parent to your children, real talk, pero wala, hindi alam ng tao sa labas na napaka-dry ng relasyon. Alam mo yung kaplastikan, and that's one of the term sa peke na pagsasama. So kung wala din lang kayong progress, no? Lagi na lang ganyan ang problema, uuwi ka, negative sa sahod, maraming bayarin, real talk, nakakawalang gana magtrabaho, nakakawalang gana mabuhay sa mundo. Kasi alam mo, wala kang katuwang. Kasi minsan sasabihin mo, ginagampanan ko na obligasyon ko, real talk. Pero bakit parang wala pa rin? Bakit ganito pa din? No? Yung puro question mark, yung puro bakit, that's the real talk right there. So, sana, no, mabuksan ang isipan ng lahat. Real talk, kapag nandoon kayo sa ganitong sitwasyon, huwag nyo nang ipagpilitan o ipagdut-dutan ang sarili ninyo. Harapin nyo problema nyo, tanggapin nyo ang posibleng resolusyon at maging malaya kayo pareho nang sa ganon, mabasag yung kamalasan. And then, kapag nagkaroon kayo ng kalayaan sa bawat isa, malay mo, matagpuan nyo ang totoong tadhana para sa bawat isa at magkaroon kayo ng financial freedom, magkaroon kayo ng peace of mind, and at the same time, yung matikman mo, malasap mo, mabuhay nang hindi ka gulong-gulo. Yung may peace of mind ka. Kasi kung galing sa hinog sa pilit ang lahat ng relasyon, asahan mo, never ka magiging masaya
na totoo dyan. And that's the real talk right there.